Libo-libong nakihataw sa pinaka-latest reunion concert ng Sex Bomb Girls. Ang chikiting na ito raw ang isa sa talagang may karapatang magsabing pinalaki siya ng Sex Bomb. Siya lang naman kasi ang unika iha ng leader ng Sex Bomb na si Rochelle Pangilinan at ng kanyang mister na si Arthur Solinac. Meet 7-year-old Shiloh Jane. Pero pag-aamin ng kanyang mommy Rochelle, hindi raw nose ni Shiloh nung una. Na miyembro pala siya ng isang sikat na girl group. Iba raw kasi ang bias o favorite ni Shiloh. You will never be mom. Isa raw ito sa mga nag-udyok kay Rochelle na ilaban ang kanilang reunion concert. At nung napanood daw ni Shiloh ang kanyang mommy na bumabayle-bayle, bias record niya na raw ngayon ang Sex Bomb Girl. At natupad din daw ang fangirl fantasy ni Shiloh nang ang kanyang mommy nakipag-collab pa sa Bini. May bonus pang meet and greet. Sana all, Shiloh! This is the best thing ever. Sino pa kaya ang iba pang mga literal na pinalaki ng Sex Bomb? Isa siya sa mga OG o original members ng grupo. Tinaguri ang dimples ng Sex Bomb. Dahil obvious ba, napakalalim ng kanyang dimples. Ang Chinita Beauty na si Sex Bomb Weng Ibarra. Nung naglaylo ang Sex Bomb taong 2013, si Weng nagnegosyo at tumutok sa pagpapalaki sa kanyang unika iha, si Anastasia. Ako po si Anastasia Beatrice Benny at pinalaki ako ni Sex Bomb Weng. Tinuruan niya itong kumanta at syempre, sumayaw. Kaya ngayong 18 anyos na si Anastasia, total performer na rin siya, gaya ng kanyang mommy Weng. Siya po yung nag-push po sa akin na sumali po sa contest dati po na bibigyan niyo po ako ng mic. Siya po yung mentor ko po talaga. Bata pa lang daw si Anastasia, sanay nang humarap sa tao. Nakikita ko po si mommy po sa stage, siyempre po nakaka-proud po. Madalas niya po ako dinadala po sa mga shows niya po. And I remember this one video po. Naka-costume din po ako, then kumakanta po ako with her sa stage po. Masaya lang din po. Kahit na busy, laking pasasalamat ni Anastasia na hindi raw nagkulang sa oras ang kanyang mommy Weng sa kanya. Hindi naman po siya naging absent po sa mga important moments po ng life ko po. Natutukan niya po talaga po sa studies ko po. Pero si Anastasia, kamakailan lang, napukaw naman daw ang interes sa pagko-cosplay. Na-try ko po ang pag-wig styling po para po sa aking recent Hatsune Miku cosplay. Na-enjoy ko po kasi po ang ganda po ng kinalabasan po ng wig ko. Sa kabila ng kanyang mga hilig, hindi raw pinapabayaan ni Anastasia ang kanyang pag-aaral. Consistent with high honors po, and I'll make her the proudest mom ever. Kung meron naman daw nanlalamon ng mikropono sa mga sex bomb, yan ay walang iba kundi ang kanilang main vocals, si Sex Bomb Yvette. Taong 2015, si Yvette at ang kanyang mag-ama nag-migrate sa Canada kung saan siya nag-aral ng accounting sa isang business school. Mortgage officer na siya ngayon. Sa abroad na rin lumaki ang dalawa niyang anak. Ang panganay niyang si Jezreel, 18 anyos na ngayon. Ako si Jezreel Rose Pabalan Onayan and pinalaki ako ng Sex Bomb Yvette. 8 taong gulang lang daw siya nung sila'y nag-Canada at hindi raw naging madali para kay Jezreel ang pagsisimula nila noon ng bagong buhay abroad. Sometimes there are moments where nabully rin ako sa elementary.
when I would bring Filipino food, they're like, wow, ang baho ng Filipino food. I remember sa cafeteria, they humiliated me in front. Sorry. When I'm just walking, all of them are talking, pero once I go in, they stop talking and they all look at me and they start whispering. They would take photos of me. And that's why my self-esteem was really low. Ang kanyang naging takbuhan, ang kanyang Mami Yvette na nagpayo sa kanyang palakasin ang kanyang loob. I would be the one asking her like my best friend. That's how she became more like present in my life. Para naman buuin ang kumpiyansa sa sarili, sinimulan ni Jezreel na mag-vlog. I apply my favorite lightweight skin tint to even my complexion. Now that you're adult, you understand why am I doing that? Ngunit hindi raw lubusang mawari ni Jezreel kung gaano kasikat noon ang kanyang Mami Yvette. So I'm like, famous ba talaga mami ko? I thought, over-exaggerate yung fame and cultural impact of Sex Bomb. Hanggang kamakailan nga lang, mula Canada, umuwi sila ng Pilipinas para samahan ang kanyang ina sa reunion concert ng Sex Bomb. Hindi ko talaga in-expect po yung that gravity and influence that they had. At aba, itong si Yvette, naka-duet lang naman si Regine Velasquez. Seeing her relive her own life again, I'm very proud of her. Nitong Biyernes, sina Jezreel at Anastasia pinagtagpo namin. Ang dalawa, minsan na rin palang nagkasama nung sila'y mga bata pa. At para sulitin na rin ang reunion ng mga pinalaki ng Sex Bomb Girls, isinabak namin sila sa isang dance showdown. Sumayaw, sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sumayaw, sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahalan ay mararamdaman, lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa iba't ng panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa aking baklang panahon. Makisama, mag-enjoy ka. Sumayaw, sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sex bomb! Paano mo may isip na magsipag sa lahat ng ginagawa mo kung hindi mo ginagamit yung utak mo? Pero kung meron man sigurong pinaka-kontrobersyal sa mga pinalaki ng Sex Bomb, walang iba kundi ang anak ni Sex Bomb Izzy. Si Sex Bomb Izzy na siya di manong main visual ng grupo na una nang inanunsyo na hindi siya makakasama sa concert. I miss them, but I want to stay on the path where God is leading me. Kaya laking gulat ng lahat nang sa round 4 ng kanilang reunion show, nanood siya at sumampa pa sa stage kasama ang mga dating kagrupo. Kinalunesan matapos ang reunion concert, in-interview siya at ang kanyang mister na si Alvin Aragon sa Fast Talk with Boy Abunda. Andun yung longing na you feel, ito yung kasama ko for the longest time. Pagkalabas, sobrang yung heart ko talagang nag-uumapaw. From 2009, nung nag-resign po ako eh. And ngayon ko lang sila ulit na on stage, nakasama. Sobrang
sobrang emotional. I love them so much. Si Andre, uniko iho ni IZ sa dati nitong karelasyon. Pag pinalaki ng sex bomb, Dapat lumalaban! get out! Taong 2023, inilahad ni Andre sa publiko na isa na siyang trans woman at nagbago na siya ng pangalan, Sofia Trazona. Ang revelasyong ito ni Sofia, hindi raw tanggap ni IZ, kaya may mga nambatikos sa kanya. Si Sofia naman, bumukod. Di na po kami nagkikita ni Mama. I also am scared na pag nakita niya na ako ngayon as a trans woman, iba yung reaction na ma-receive ko. Samantala, si IZ nag-post naman ng screenshot ng usapan daw nila ni Sofia kamakailan sa text. Pero kamusta na nga ba si Sofia? Nakipag-ugnayan ang aming programa sa kanya at nagpaunlak siya ng interview. Ako si Sofia at pinalaki ako ni Sex Bomb IZ. Si Sofia, isa na ngayong drag performer. Iba yung feeling when I'm doing drag. It's an art form. Sobrang professional po nitong work na to. Hindi po siya biro na nagpapakita din kami sa mga tao ng mga political views namin through performance. Sobrang fulfilled ako sa ginagawa ko. Ito talaga ako. Kahit maliit pa yung bayad sa akin, papatusin ko yun. Kasi gusto ko talagang nagpa-perform. Gusto ko na nakikita nila ako and nai-inspire sila. Hindi dahil napanood nila yung ginagawa ko sa stage, pero dahil nakatayo ako sa stage na yun and they know my story. Aminado si Sofia na ang kanyang husay sa pagpo-perform namanan niya kanino pa kundi sa kanyang ina. Growing up, napapanood ko talaga sila everyday. Talagang magaling siyang artista, magaling siyang sumayaw, and yun din yung nag-influence sa akin to dance. Noon daw kainita ng career ng kanyang mama IZ, madalang lang silang magkita. Araw-araw may Itbulaga siya, and sa Manila yon, tas kami ni Lola. Sa Cavite kami, weekly lang kami nagkikita, once a week, ganun. Gayunman, hindi raw ito naging hadlang para gampanan ng kanyang mama IZ ang kanyang pagiging ina. Yung relationship namin bilang magnanay is parang magkapatid lang kasi hindi ganun kalayo yung age gap namin eh. And si Mama, pareho kami ng passion, gusto naming sumasayaw. Hanggang sa sumali na rin si Andre sa isang all-male performing group. Pero noon pa man daw, batid na niya na hindi siya pang-boy group. Sobrang bata ako pa lang, sobrang lambot ko. Gusto kong sumasayaw ng mga palambutan ng katawan sa kalye. Both of my parents may hint na dito din ako papunta. Nung senior high ako, dun ko pa lang talaga in-out yung sarili ko. Sobrang takot ako na mag-transition. Though gustong-gusto ko na, sobrang tagal na. Pero natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao, ano bang isipin ng pamilya ko. Pero nung nakapag-drag na ako, tapos lumayo na ako sa social media industry, dun po ako naglakas loob na mag-trans woman. Pero ang bagong kabanatang ito sa kanyang buhay, hindi raw agad natanggap ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mama IZ. Si Mama po kasi is religious woman. Talagang she speaks the word of God, she lives by it. So kahit na ayun nga, nag-transition ako, I'm part of the community, I respect and honor kung ano yung beliefs niya. Tila naging malamig na raw ang ugnayan nila. Nag-post siya about, ayun, sa pagiging queer. Doon na din na out in public yung pagiging drag queen ko. Nag-viral yung post. Tapos, nagulat ako na parang ano naging kasalanan ko sa mga tao. Kasi ako yung binabash nila. So, in-explain ko yung side ko na ayun nga po, naglay ako sa isang interview na sinusuporta niya ako sa pagdadrag. Sinabi ko po yun kasi I wanna protect her. Siguro if hindi kalahati ng supporters ng Sex Bomb is from the queer community, I know na baka pagka nalaman nila na
hindi ako sinusuportahan ni mama sa ginagawa ko, baka lumayo yung loob nila kay mama. And ayoko nun, ayoko masira yung pangalan niya. Pero sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan, hindi raw nawala ang respeto at pagmamahal ni Sofia sa kanyang ina. Dagdag pa niya, totoo raw na nag-uusap pa rin sila. Nag-chat kami, though hindi pa kami nagkikita, hindi niya pa ako nakikita ganito. Ay, pero okay na po kami. Sana yung mga tao din na nakakakita sa kanya, nagko-comment sa mga posts niya, I hope na they will understand also kasi she's coming from a place of love. It's not just dahil ayaw kita magbakla, wag ka na magbakla. She just wants to protect me. Masaya raw si Sofia na makita ang kanyang mommy Izzy na muling makasama ang mga kasama niya dati sa Sex Bomb Girls. Last concert, sobrang proud ako sa'yo. Naiyak ako sa CR kahit nasa show. Ay, sobrang saya ko para sa'yo na nagagawa mo na yung mga gusto mong gawin ngayon. Magkikita din tayo soon. Tunay ngang anak siya ni Izzy. Sumayaw, sumunod sa sex bomb. Anak ng isang sex bomb. Get out! Lumalaban! Panahon natin nag-iba. Hey, at sundin. Masasaya awitin. May nararapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sa iba't ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa iba't ng panahon, makisama, mag-enjoy ka. Ang mga pinalaki ng sex bomb, may talento, may tapang, may paninindigan. Marunong rumispeto, marunong lumaban sa anumang hamon ng buhay. At kung yan ang sukatan, aba, lahat pala tayo pinalaki ng sex bomb. Sumayaw, sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.